What is up guys? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW. Pero bago natin umpisahan, ito nga pong video reaction na gagawin natin. Huwag kalimutan i-like, comment, and share ang ating video. So panibagong topic tayo mga kababayan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, yumaman nga ba pagtapos ng kanyang termino? Anong masasabi niyo mga kababayan? Ito pa. Bago ang lahat, panoorin mo natin itong video na ito. Matindi talaga naman panggap itong si Digong. Kaya naman noong 2016, marami siyang napaniwala na isa siyang matino at malinis na leader. Kunwari ay simple at payak ang kanyang pamumuhay sa kanyang simpleng bahay sa Barangay Matina sa Davao. Yun ang makikita ng mga tao. Ang hindi nila alam, nasa likod lang pala ng kanyang bahay ang isang malaking golf course sa Davao City Matina Golf Club. At dito siya sinusundo ng kanyang chopper, nakapamahalan kay Apollo Kibuloy na wanted sa Amerika dahil sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, matapos magoyo ang 16.6 million Pilipino at mahalal bilang Pangulo, ay naging isang high-end commercial residential center ang 22-hectarean golf course sa tabi ng kanyang bahay at tinawag itong Davao Global Township. At sino ba ang nasa likod ng Davao Global Township? Ito ay walang iba kundi ang kanyang businessman crony na si Fred Yuson. Katabi naman nito ang isa pang residential complex na The Matina Enclaves na pag-aari naman ng isa pang Duterte crony na si Glenn Escandor. Si Escandor ay business partner ni Paolo Duterte sa smuggling ng mga mamahaling sasakyan, mga ukay-ukay, bigas, sukal at pagidroga. Ganyan magtrabaho si Digong. Kunwari, simple. So ayun mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa video na ito mga kababayan? Ako ay nagtatanong lang po. Matanong ko lang sa inyo mga kababayan, papayag ba kayo na maupo ulit, makapwesto ulit sila sa Pilipinas, sa ating bansa mga kababayan? Gayon nga po sa kanya na mismo nang galing, na alam niya kung nasan nga po itong most wanted nga po na to, na si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. Hindi ba po dapat kinukumbinsi niya pa na lumabas, na humarap, na pumunta sa korte upang ipaglaban kung totoong malinis siyang tao, kung totoong wala siyang ginawa, kung totoong tao siya. Naturingan pa naman po siya na leader mga kababayan. Kaya anong masasabi niyo dito mga kababayan? Dahil kung totoo man po yung mga napanood nating video na yun, tayo nga po ay nabudol. Tayo nga po ay naloko. Nakakala natin mga kababayan na simple nga lang po. Pero ang totoo, may tinatago pala sa likod na napakaraming yaman mga kababayan. Ako'y nagtatanong sa inyo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Bilang opinion ko, ayun nga po yung para sa akin mga kababayan na sabi ko. Yun lang mga kababayan. Maraming sa inyong salamat sa inyong lahat. God bless us all sa inyo.